Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sumasa inyo ang palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Biyernes ika-27 araw sa buwan ng Setyembre. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Sa ating mga balita, sa araw na ito ng Biyernes, isang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang inaasahan ng pag-asang mabubuo at magiging isang ganap na bagyo sa susunod na 48 oras o 2 araw. Tinatayang ang layo nito ay 715 kilometro silangan ng Itbay at Batanes. Ang low pressure area ito ay papangalanan ng Julian kapag ito ay naging isang ganap na bagyo. Pero ito sa ngayon, nagdadala na ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa lalawigan ng Batanes. Samantala, minomonitor din ng Pag-asa ang Tropical Depression o isang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility at isa pang low pressure area. May layo namang 1,400 kilometro silangan ng Eastern Visayas. Samantala sa kaugnay pa rin pong balita, 5 ng mga bagyo ang pumasok o nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong buwan ng Setyembre. At potensyal na may pang-6 na magiging ganap na bagyo bago magtapos ang buwang kasalukuyan. Ang bilang na ito ay mas marami ng 2 hanggang 3 bagyo na tinataya ng Pag-asa para sa buwang kasalukuyan. Sa Climate Forum, sinabi ng Pag-asa sa kanilang paliwanag na may mga tinatawag silang factors at play para sa dumaming bilang ng mga tinatawag nilang cyclonic activity. Noong Agosto, wala raw ganong bagyo, pero ang energy balance ay kinakailangan ng nature. Kaya pagdating ng susunod na buwan, gaya ng buwang ito ng Setyembre, maraming bagyo ang ating naranasan. Pahayag pa ito ng Pag-asa Climatology and Agro-Meteorology Division Chief Telma Singkok sa isang pagpupulong ng Pag-asa. Noong Agosto, naapektuhan lamang ang ating bansa ng iisang bagyo. Ito ay ang tropical storm na si Dindo. Sa paliwanag ng Pag-asa, nakita raw nilang tinatawag nilang mas mataas kumpara sa normal na temperatura sa ibabaw ng karagatan sa Western North Pacific, nakahalin tulad ng La Nina condition. Ito raw ang dahilan kung bakit mas maraming mga bagyo ang namuo sa buwan ngayon ng Setyembre. Nakita raw nila na mas madalas malapit sa land area ang mga nabubuong low pressure area at ang bibilis nitong mamuo, kaya mas mainit kumpara sa normal ang nakita nilang sea surface temperature malapit sa Philippine Sea, dagdag pa ng opisyal ng Pag-asa. Sinabi pa ni Cinco ng pagdaragdag sa sea surface temperature ay isa sa mga indicators o senyales ng La Nina. Sa kanilang La Nina update, sinabi naman ng Pag-asa ng El Nino Southern Oscillation o ENSO neutral condition ay itinuturing nilang hindi La Nina pero hindi rin daw naman El Nino. Ito ang kasalukuyang nakikita nila sa Tropical Pacific pero nagpapakita ito ng mga senyales ng development ng La Nina. Sabi ng Pag-asa, marami raw sa kanilang mga climate models ay nakikitang pinagsama na 71% ng La Nina na mabubuo sa buwan ng Setyembre, Oktubre at Nobyembre ng taong kasalukuyan at iiral hanggang sa unang quarter. Ibig sabihin Enero, Pebrero at Marso ng susunod na taon. Sa lahat ng mga nakita at pinag-aralang model probabilities ng Pag-asa, ang tinatawag nilang borderline La Nina or La Nina-like condition ang inaasahan sa panahong kasalukuyan. Pero idinagdag ng opisyal ng Pag-asa na kahit na sa panahon ng El Nino or neutral condition, may buwan na mayroong kukunti ang bagyo. At ito'y masusundan ng isang buwan na marami namang mga bagyo ang mararanasan. Sinabi naman ng isang weather specialist ng Pag-asa, si Joey Figuracio, noong September ng nakalipas sa 2022, sa panahon ng La Nina, 5 bagyo ang naranasan ng bansa. Ito ang kaparehong bilang din nga italang bagyo noong September ng 1956. Panahon din ito ng La Nina.
Idinagdag pa ng isa pang Pag-asa senior weather specialist na si Rosie Abastillas na noong 1978 at 1993 may 6 na bagyo ang namuo sa isang buwan sa panahon ng ENSO neutral condition o El Nino Southern Oscillation Condition. Samantalang ng taong 2009 lamang, 5 bagyo ang naganap sa isang buwan sa panahon naman ng El Nino event. Noong 2019, may 5 bagyo ring naitala sa loob ng isang buwan lamang sa ilalim ng ENSO neutral condition. Idinagdag pa ni figurasyon na sa kanilang conclusion, walang consistent pattern ang mga ganitong kaganapan na pwedeng mangyari ang 5 hanggang 6 na bagyo sa loob ng isang buwan kahit na ang pattern ng panahon ay neutral condition, La Nina or El Nino. Sinabi ng Pag-asa kahapon na ang potensyal pang 6 na bagyo sa buwang ito ay madedevelop bago dumating ang araw ng Sabado o Linggo, ibig sabihin bukas o sa makalawa. Dahil nakita nila kahapon pa lang ng umaga ang isang sama ng panahon o low pressure area na namuo at naging dahilan ng pagkukumpol ng kaulapan na nakita may 700 kilometro ang layo silangan ng extreme northern Luzon. Ang bagyong ito, kapag nabuo, ay tatawaging o susunod sa severe tropical storm na si Enteng. Sumunod rin sa bagyong si Ferdy at bagyong si Hiner. At sumunod rin siya sa tropical storm si Helen at tropical storm Igme na pawang nabuo sa buwan ng Setyembre. Samantalang pinakahuling bagyo o mabubuong bagyo hanggang bukas o sa linggo ay tatawagin itong bagyong Julian.